ng immunity yon. Become the speaker and eventually cause the amendment of the Constitution for her to become Prime Minister. Posible yan. Ang mga miyembro ng CBCP na nawagan sa Pangulo na wag nang ituloy ang planong maging kongresista. Sana raw bigyan ng Pangulo ng tsansa ang iba. Mas maigi raw sana kung di niya ituloy ang planong pampolitika. Mismo ang Pangulo nagsabing hindi immunity kundi pagsisilbi sa kanyang mga kabalen ang pakay niya sa muling pagtakbo. Kung ano man ang plano niya sa pagtakbo bilang kongresista, walang dapat ipag-alala ayon sa political analyst na si Clarita Carlos. Agam-agam kasi ng ilan, paunang hakbang lamang ang pagtakbong kongresista ng Pangulo sa planong iluklok siya bilang Prime Minister kapag napalitan na ang uri ng gobyerno sa pamagitan ng charter change. Assuming din natin na iyon ay mangyayari between 2010 and 2016, which means ang pagbabago makikita natin after 2016. By which time, nag-iba na ang complexion ng House. Nakita naman natin yung balimbingan. Napakatanga ng ating mahalan na Pangulo ng Bansa ng 2010 kung matapos gumastos ng napakalaking halaga at siya'y nanalong Pangulo, ilalapitan niya ang isang Congresswoman Arroyo at sasabihin niyang, Madam Congresswoman Arroyo, kayo na po ang maging Prime Minister ng ating bansa at ako po ay hindi marunong na maging Pangulo. Sa kasalukuyan, 4 na ang Arroyo sa Kamara. Ang mga presidential son na sina Mikey at Dato Arroyo, sina Iggy at Lourdes Arroyo, na kapatid ni First Gentleman Mike Arroyo. Kung mahalal bilang kongresista si Ginang Arroyo at tumakbo bilang party list representative ang kasalukuyang congressman ng distrito na si Mikey tulad ng napapabalita, at manalo sa panibagong termino ang mga incumbent na Arroyo sa Kamara, magiging pang-5 Arroyo na si Gloria Macapagal Arroyo sa 15th Congress. Unfortunately, yung delikadesa is an individual judgment and it's a judgment of the person. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sunod-sunod po pagdating sa COMELEC ng mga humahabol sa deadline ng pag-ain ng Certificate of Candidacy. Nakatutok po doon live si Tina Panganiban Perez. Tina, kamusta na dyan? Mike, tuloy ang pagdating ng mga gustong kumandidato sa eleksyon 2010 dito sa COMELEC Law Department para humabol sa deadline ng filing ng Certificate of Candidacy. Bandang alas 8 ng umaga, naghain ng COC bilang independent presidential candidate si Senator Jamby Madrigal. Wala siyang bitbit ng mga taga-suporta o artista dahil alam daw niyang matalino ang mga botante at hindi sila magpapadala sa mga ganitong gimmick. Ang kanyang plataforma, kabuhayan para sa bawat Pinoy at alisin ang mga pahirap sa mga Pinoy tulad ng JPEPA o Japan-Philippines Economic Partnership Agreement. Kailangan magkaroon ng pagkakataon na mabigyan ko rin ng mas malaking pagpipilian ang atin taong bayan. Ito ang politika na hindi gumagamit ng trapo politics. Sunod na dumating ang mga pambato ng lakas kampi CMD na sina Presidentiable Gilbert Chodoro at Vice Presidentiable Edu Manzano. Kasama ng dalawa sa kanilang senatorial candidates sina Ray Langit at Ramon Wico Jr. Ang kanilang isinusulong, edukasyon, trabaho, kalusugan, insentibo sa mga magtatrabaho sa gobyerno, infrastruktura, kapayapaan at kaayusan. We have presented a concrete platform. We have a track record of performance. And so the people should judge on those bases. Hindi sumabay sa kanila si re-electionist Senator Bong Revilla na hapon na naghain ng COC kasama ang pamilya. Lakas kampi CMD ang kanyang partido pero guest candidate din siya sa marami pang ibang partido. Nais namang bumalik sa Senado ni dating Senate President Franklin Drilon ng Liberal Party. Umpisa raw ito ng bago niyang paglalakbay tungo sa reforma at pagbabago lalo na sa sistema ng hustisya sa bansa. Naghain din ng COC ang tandem ni na Senator Richard Gordon at MMDA Chairman Bayani Fernando na kapatumatakbo sa ilalim ng Bagong Bayan Party. Kasama sa mga makakalaban ni Gordon sa presidential election ang kanyang pamangking si JC De Los Reyes pero hindi raw nahahati ang kanilang pamilya. Ipinagmalaki pa ni Gordon ang naging kontribusyon niya sa pagsusulong ng automated elections. Para bumilis, para wala nang balang araw tatawag sa telepono. Hello? Wala na yan. Kadang dinadala namin ni Bayani Fernando ay character, hindi character. Vice Presidential candidate naman ng KBL ang broadcaster na si Jay Sonsa. Kasama niya naghain ng COC ang isa sa mga senatorial candidate ng KBL na si Imelda Papin. Magkaisa na tayo and we will always be one. Mabuhay po ang mga Pilipino. Thank you.
Mike, hanggang kaninang 6:05 p.m. ay umabot na sa 78 ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagka-presidente, 14 sa pagka-vice president at 131 sa pagka-senador. Isa sa mga humabol sa filing ng COC sa senatorial race ay si Professor Danton Remoto. Nag-file na rin ang kanilang COC bilang mga pambato ng Liberal Party sina Alex Lacson at Martin Bautista na sinamahan pa sa COMELEC nina Pinky at Viel Aquino na mga kapatid ni Senator Noynoy Aquino, standard bearer ng Liberal Party. Nakapaghain na rin ng kanyang COC si dating Senator Kit Tatad at ngayon ay nagpa-file ng kanyang COC itong si Silvestre Bello. Mike? Tina, mula ngayon hanggang mamayang alas 12 ng ating gabi na siyang pagtatapos ng huling araw ng pagpa-file, may inaasahan pa bang mga malalaking mga personalidad o mga kilalang pangalan na sisipot dyan sa COMELEC, Tina? May isang nababanggit, Mike, na dating miyembro ng Kamara pero hindi pa sigurado kung darating nga siya ngayong gabi. Maliban doon ay wala nang ibang malalaking pangalan o medyo familiar na mga personalidad na inaasahang darating hanggang alas 12 ng hating gabi. Pero sa mga sandaling ito, habang nag-uulat ka, meron pa rin mga dumadating dyan at meron pa rin nagpa-file, Tina? Yes, Mike. Nagsasagawa ng kanyang press conference itong si dating Senator Kit Tatad at ipinapaliwanag na noong 2004 balak na sana niyang wag bumalik sa politika pero napilitan siyang kumandidato ulit. At narito rin si Silvestre Bello na sinamahan pa ni Press Secretary Serge Remonde sa kanyang pagpa-file ng COC. Mike? Maraming salamat, Tina Pangaliban Perez. At bago nagpunta sa COMELEC, nagpa-presscon muna sina Senator Richard Gordon at MMDA Chairman Bayani Fernando sa Senado. Doon nila inihayag ang kanilang team-up para sa 2010 elections. Magkakaisa raw sila sa kanilang misyon na baguhin ang Pilipinas. Wala silang senatorial slate. Minaliit din ni Gordon at Fernando ang usapin ng survey. May ilang buwan pa naman daw bago ang eleksyon. We are here to transform the nation. Pwede niyo na kami tawagin the Transformers. Kami ang dalawang magkasama na magta-transform ng bansa sa kasama ang taong bayan. Nagbigay na po ng kanilang sinumpahang salaysay ang dalawa sa 4 na pulis sa Maguindanao na sinibak sa pwesto matapos ang massacre sa bayan ng Ampatuan. Inilahat nila ang mga ginawa raw ni Dato Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr. sa ilan sa mga biktima pati na sa kanila. At yon ay bago matagpuan ang mga bangkay sa pinangyarihan ng massacre. Nakatutok si Rafi Tima, eksklusibo. 4 na pulis ang naunang sinibak matapos ang massacre sa Maguindanao. Ito ay sina Police Superintendent Abusama Magid, ang dating Provincial Director ng Maguindanao. Si Chief Inspector Socarno Dicay ang Deputy ni Magid. Si Inspector Ariel Jongo ng Regional Mobile Group. At si SPO2 Badawi Bakal ang dating hepe ng bayan ng Ampatuan kung saan nakita ang bangkay ng 57 biktima. Nasa Kampo Krami na ang 4 na ito. Sa 4, may written statement na sina Dicay at Jongon. Si Superintendent Magid ayaw pang magbigay ng written statement ayon sa mataas na opisyal ng PNP. Pinsang buo ng asawa ni Magid ang mga Ampatuan. Meron kasi sila ng pending administrative case. So they are already under restriction by their immediate superior, yung mga regional officer nila. So naka-restrictive custody sila. Sa salaysay ni Inspector Jongon at Chief Inspector Dicay, itinanggi ng dalawa na kasama sila sa anumang plano at ginawa ng mga suspect. Ayon kay Jongon, siya ang leader ng mobile group na nakatalaga sa checkpoint sa provincial road sa Sitio